Eto na mga kapatid, napakainit po na balita galing po sa ating Kabayan News PH. Nasa description niyan, isubscribe niyan dahil naghahatid po yan ng balita patungkol po sa ating Pilipinas kong mahal. Eto po ang title, Breaking News, Korte nabulabog matapos sumugod at ibasura ang impeachment kay BP Sara Duterte, Senado. Mukhang kulang pa yung title mga kapatid. Galing yan sa ating Kabayan News PH. Kung trip nyo na may kasamang reaction at opinyon, dahil ito po ay gagawa natin ng pag-uusap at opinyones. Kung ready na kayo, pag-usapan na ho natin ng balitang ito. This is a response to the clamor of the people that we should file a petition for certiorari prohibition with prayer for preliminary injunction and TRO against the impeachment complaint filed against the Vice President. Binoto ng tao, no? 32,208,417. Tapos i-file mo at the last minute talaga. Last 30 seconds, literally last 30 seconds na hindi man lang na-discuss ito, na hindi man lang pinag-isipan ng ibang mga kongresista na karamihan sa kanila. Mga kabayan, sumugod sa Korte Suprema ang mga abogado upang hilingin sa hukuman ang pagpapawalang bisa sa impeachment complaint laban dito kay Vice President Inday Sara Duterte. Ayun. Gusto ko itong balitang ito mga kapatid. Ayon sa isang abogado na si Atty. Israelito Torion, naniniwala sila na may malaking kakulangan o walang sapat na ebidensya ang naturang impeachment complaint na galing sa Kamara at ngayon ay nakabinbin sa Senado. It is a violation of pertinent constitutional provisions, and it is likewise jurisdictionally void, and the same should be dismissed and not entertained by the Senate of the Republic of the Philippines. That in essence is the foundation of our complaint. It is very defective because first, it did not consider the three priorly filed impeachment complaints. Ayon kay Atty. Torion, may malaking depektibo ang impeachment complaint kung saan ay hindi ito kinonsidera ang naunang tatlong impeachment complaint. Sana yung korte natin talagang patas na patas. Gusto po nating marinig ang magiging resulta ng korte patungkol po dito. Nilabag din umano nito ang due process para sa pangalawang pangulo at hindi nito sinunod ang itinakdang proseso ng verification ayon sa konstitusyon. At saka pagkakaalam ko lang din, base sa mga napapanood nating balita, parang sobra naman sila kung magmadali. Iba pa yung nagmamadali sa sobra-sobrang pagmamadali. Ganun ho ang nakikita ko dyan eh. Kala ko walang impeachment eh. Tas meron naman pala. Diba? Lumabas lang yung Bicam. Base lang ho ito sa opinion ko, no? Lumabas lang si Bicam, nagkanda-ugaga na sila para dito sa... Hindi na magkanda-ugaga, yun pala. Hindi na magkanda-ugaga, maipasa lang yung impeachment, dire-diretso papunta doon sa Senado. Akala nila siguro, no? Ito ipalagay lang ho natin. Akala nila, bago mag-eleksyon, mai-impeach na si BP Sara. Hindi ho nagkaganon yung plano siguro nila. No? Sa June, tapos nagiging July. Pagkatapos ng July, anong susunod? Baka after po ng eleksyon, nitong senatorial, sa tingin ko, mas magiging grabe pa ang susunod nilang gagawin. No? Maghahanap po sila ng butas para mapatalsik si BP Sara. Pero base sa aking opinion ulit, the more na ginaganyan nila si BP Sara, mas lalo siyang minamahal ngayon ng masang Pilipino. Dahil wala naman siyang kasalanan. Nangyari na to dati nung election presidential. Uniteam. Aping-api sila noon ng mga dilawan. Diba? Dahil aping-api sila ng mga dilawan at alam naman ho natin si BP Sara, pinagkatiwalaan po si PBBM, talagang niyakap sila ng mga masang Pilipino. The more na inaapi sila ng mga dilawan, lumalaban sila. Tanging SMNI News lamang po ang nagbabalita ng patas para kay PBBM. Ihiwalay natin si BP Sara kasi matik naman na yan eh. Talagang mahal na yan ng masa. Ito si PBBM, gusto ng mga tao ng epic comeback. Na tipong, mura yung mga bigas noon, mura yung mga bilihin noon. Baka itong pagkakataon na to, talagang magtrabaho ang Marcos. Akala ko nga ho dati, Marcos tsaka Duterte lang ang uupo pagkadatapos ng mga termino. Nagulat na lang ho tayo
Eto na ang nangyari. Bakit na ho nagkaganito? Diba? Hindi ko alam, pero sa tingin ko, sa palagay ko, ginamit lang po si BP Sara. No? Doon lang, ang dami nang nadidismaya. Kahit sabihin, hindi pa kasi nila nakikita to. Ang alam lang ho kasi nila, tama sila sa paningin nila, sarado ang mga utak nila. Kahit may nakikita na silang mali, hala, sige, tanggol lang sila ng tanggol. The more na ipinagtatanggol nila yung taga-kabila, lalo hong nadidismaya sa kanila yung mga Pilipino, pati yung pinagtatanggol po nila. At bumabalik po kay BP Sara yung pagtitiwala. Pero yung inaapi nyo na to, si BP Sara, pero nagtatrabaho ng maayos. Pinakita pa rin yung mga achievement. Nandiyan po sa ibang vlog ko. Nakalagay niyan, pinakita yung video sa thumbnail, no? Yun, makikita nyo mga kapatid, talagang nagtatrabaho pa rin. Inaapi na yan, ha? Pero dun sa kabila, anong achievement ang may papakita nila? Patalsikin si BP Sara. Laging ganon. Tingnan nyo. If the 3 complaints were entertained, included in the order of business within 10 session days, and included within 3 session days in the Committee of Justice, referred to the Committee of Justice, then the 1-year bar rule would have operated, and the 4th impeachment complaint should not have been legally entertained. Sa kabila ng apela ng grupo ni Torion, agad naman na bumuelta ang isa sa mga congressman na miyembro ng House Prosecutor at sinabi nito na hindi depektibo ang itinransmit nilang reklamo sa tanggapan ng Senado. Naniniwala po kami na kompleto po yung aming articles of impeachment, including the process in which it was transmitted to the Senate. As far as we're Blah, blah, blah. concerned, it is well within the bounds of the law. Dagdag pa ng mambabatas na tuloy ang preparasyong ginagawa ng prosecution team kaugnay ng impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Kinundena naman ng Makabayan Bloc sa Kamara ang anilay desperadong hakbang ng Vice Presidente para hadlangan ang hustisya at iwasan ang pananagutan sa pamamagitan ng kanilang petisyon sa Korte Suprema Makabayan Bloc. na naglalayong ihinto ang impeachment proceedings. Sa isang interview, ipinaliwanag ni Atty. Torion ang mga dahilan at nilalaman ng kanilang reklamo na inihain sa Korte Suprema kung bakit dapat ibasura ng Korte ang naturang complaint laban dito kay BP Sara Duterte. Mas maganda sa inyo na mismo po manggaling ano po ang laman ng inihain yung petisyon kahapon sa Korte Suprema? Ano po yung mga pangunahing argumento ninyo kung bakit gusto nyong ipatigil ito pong impeachment trial kay Vice President Sara Duterte? Yan. Number one, there was malicious non-action of the first 3 impeachment complaints, no? Which effectively circumvented the ruling of the Supreme Court in Francisco versus House of Representatives. Pangalawa, there was absent and or defect in the verification process, no? Yung mga members ng House of Representatives nakaperma lang po without reading and examining it thoroughly in violation of the standards determining probable cause, raising concerns about validity and due process. Samantala, binigyan naman ng Korte ang Senado ng 10 araw para magkomento sa inihaing petisyon ng isang abogado na hinihiling sa Korte na utusan at madaliin ang Senado para maumpisahan na ang trial sa kaso nitong si Vice President Sara Duterte at huwag na itong pagtagalin pa. Impeachment is a nationwide concern that will be treated with urgency because of the gravity of the matter. It was treated as an urgent case, and this is also obvious from the fact that the Supreme Court gave them a non-extendable period of 10 days to comment. Ano ang masasabi mo dito, kabayan? Kung ikaw ang tatanungin, dapat bang ibasura ng Korte Suprema ang impeachment complaint laban dito kay BP Sara dahil sa umano ay kakulangan ng ebidensya at depektibo ayon sa grupo ng mga abogado? Sa akin, alam nyo naman ang sagot ko, di ba? Dapat ibasura talaga. Wala akong nakikita na dapat i-impeach si BP Sara. 32 million po ang bumoto sa ating BP Sara. Sino lang tong mga to na gustong tanggalin si BP Sara? Huwag silang magtago sa sinasabi nilang yung niloloko yung bayan. Wala namang ganun Nagtatrabaho, tsaka nakikita natin. Meron talagang trabaho, tinatrabaho ang BP Sara natin. May mga resulta tayong mga nakikita.
Ang problema kasi nitong mga to, hula ko lang ito ito'y opinion ko lang sa palagay ko. Hindi kasi sila makakagalaw hanggat nandiyan dyan si BP Sara. Hindi po kasi nila kayang mabayaran si BP Sara. At ito si BP Sara, malaking banta para sa kanila sa 2028 presidential election. Yun lang po ang nakikita ko dyan, mga kapatid. Kayo, comment po kayo, ano po ang meron sa tingin nyo kung bakit gusto nilang i-impeach si BP Sara? Ito na lang ba ang tatatak sa utak ng mga Pilipino sa termino ng ating PBBM? Ito na lang ba lagi? No? Sa buong termino niya, pagpapabagsak sa Duterte? Tanong lang kasi yan lagi ang nakikita natin eh. Nakakahiya kung ganun.